Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. Maganda po yung topic natin for today's video kasi po may mga OTG friends tayo na curious at saka interesado sila kasi po nabanggit ko dun sa mga previous video natin na mas maigi nga po kung habang employed pa kayo, habang employed pa tayo ay nag-aayos na tayo paunti-unti ng mga requirements. Kung nagpaplano tayong mag-migrate, hindi lang sa Australia, kahit sa ibang bansa. At kung interesado ka po sa video natin ngayong araw na to, please keep on watching. Ayan po, bale, comment nga po ito ni Teyen Recinto HR5JD. Ayan po, at curious nga po siya na paano ko daw po ginagawa yung habang ako'y employed pa nag-aayos na ako ng mga requirements. Isa po kasi sa kagandahan na mag-aayos tayo ng requirements habang employed pa tayo ay continuous pa po yung ating income. Ibig ko po sabihin ay sumusweldo pa tayo. Kung tayo nasa land base, sumusweldo pa tayo. Kinsenas at katapusan. Kung nasa hotel at may service charge. Kung nasa barko naman po, ganun din. May pagkukunan pa rin tayo ng panggastos, pang requirements natin. Bali po, sa ganito pong paraan, kung meron tayong konting savings na naitatabi, hindi na natin ito magagalaw. At siya naman po nating magagamit kapag tayo ay nag-migrate na. Halimbawa dito sa Australia. Ngayon naman po, 'di ba? Sabi ko nga mag-unti-unti na tayo ng requirements habang tayo ay employed pa. Alam naman po natin na busy tayong lahat dahil minsan or kadalasan lagi tayong nagmamadali, pumasok, may duty, tapos kailangan nating tapusin yung trabaho natin. Ngayon po, sikapin natin na isingit kung makakakuha na po tayo ng mga ibang papeles na kakailanganin natin para sa ating pag-a-apply. Halimbawa po, kung tayo po ay on board sa mga tanker o sa mga cargo vessels, simulan nyo na pong mag-request. Or kahit na kayo na po ang mag-compose, tapos ay i-print out nyo na lang, tapos papirmahan nyo kay kapitan o kaya kay chiefmate yung letter of good conduct. May related video po tayo niyan, ha? Pakitingnan nyo po. Isang document na po yan, ha? Magagamit natin. Sa land base naman po, kung tayo nasa land base, pwede na kayong mag-request ng employment certificate po. Galing yan sa HRD. Kung makakakuha po kayo ng recommendation sa inyong immediate supervisor o sa manager, maganda rin po yon. Mga reference letters. Ito po yung mga ilang halimbawa ng mga requirements na pwede na nating i-request habang nasa company pa tayo at employed pa. Mas advantage po para sa atin kung aayusin natin paunti-unti itong mga papeles na to habang tayo ay employed pa. Kasi po, kapag tayo nag-request ng mga ganitong dokumento, minsan, mga ilang araw din tayo mag-aantay ng reply. Kung busy po tayo sa work, hindi natin mapapansin na nandyan na yung mga requirements paunti-unti, di ba? Sa experience ko po, hindi naman ako nahirapang mag-request ng mga documents na ganito. Mabalik naman po tayo dun sa nabanggit ko kanina na continuous pa yung ating sweldo. Pagka po tayo'y kukuha ng mga police clearance, katulad po namin na mga seaman, medyo may kamahalan din po yung mga police clearance sa iba't ibang bansa. Kaya po, habang tayo employed pa, o kahit na habang tayo ay on board pa sa barko, online naman po yung pagre-request ng police clearance. Basta po meron tayong credit card, pwede nating ipambayad yun, saka yung mga debit card. At least po kahit papano umuusad na yung ating mga requirements. Habang tuloy-tuloy po yung ating kwentuhan, I will appreciate if you subscribe,
follow, like, share, and kindly hit the notification bell so that you will be notified of our upcoming videos. Pwede rin po kayong mag-comment at baka sakali pong masagot natin. Ako po kasi nung ako'y nagbabarko pa, siyempre kapag ka po tayo ay bakasyon, inilalaan po natin yung sandaling panahon na yon para sa family natin. Tapos po, siyempre, nagkakaroon pa tayo ng mga schedule para sa training. Tapos po, siyempre, balik-balik din tayo sa opisina kapag ka nagre-report. Kaya po yung bakasyon natin ay minsan ay napakabilis. Kaya po, tandaan nyo po yung tip ko sa inyo, ha? Dahil yan ay isa sa mga diskarte na aking mga ginawa nung ako po ay on board pa. Kasi after ng duty, habang ako'y nasa kabina, ayun po, at ako'y nag-aayos pa unti-unti ng mga requirements. Karamihan naman po ng mga barko ngayon, mayroon ng internet eh. At saka kung may access tayo sa computer at saka sa laptop, ayun, gawin lang po nating isa-isa yung ating mga requirements. Tapos po, pwede nang i-download at saka i-save para po madali nating ma-access yung ating mga requirements. Sana po ay nakatulong at kung nagustuhan niyo po ang video natin, subscribe po at paki-share sa inyong mga kakilala at baka po sakaling makatulong. Kita-kits po. Good luck on your journey. God bless. Bye-bye.